Talon ng Huanggoshu. Ito ay isa sa pinakamalaking talon sa China at Silangang Asya na matatagpuan sa Baishui River. Ang tunog ng talon ay parang tren na dumadaan. Ang lahat ng mga turista sa lugar ay inilikas ng pamilya Rong. Tanging sina Rong Huangde at Rong Bingxiao lamang ang nakatayo doon. Bagamat nakatayo silang dalawa sa di kalayuan sa talon, ang lakas ng pagbagsak ng tubig ay nagbunga ng isang light mist spray na bumagsak sa kanilang mga katawan at mukha. Hindi nagtagal, basang-basa na ang kanilang mga damit. Gayunpaman, nakatayo pa rin si Rong Huangde habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Tulala siyang napatingin sa napakagandang talon na parang may iniisip. "Hello, Lolo." Binati ni Rong Bingxiao si Rong Huangde. Na-inject na siya ng Mirakuru Serum at ang kanyang katawan ay nagbago ng husto. Gayunpaman, hindi nagpasalamat si Rong Bingxiao sa regalo ni Jordan. Sinabi ni Rong Bingxiao, "Hindi ko kailangan ang Mirakuru Serum. Ang aming pamilya ay mayroon ding katulad nito. Bukod dito, mayroon akong black armor. Hindi ako natatakot sa kanya." Gayunpaman, umiling si Rong Huangde, nakatingin pa rin sa talon. "Anak, nangako ako sa apat na pamilya na hindi ako makikialam sa bagay na ito at hahayaan mong ayusin ito ni Jordan ng isa-isa. Sinisisi mo ba ako?" Si Rong Bingxiao ay palaging mapagmataas. Hindi ako natatakot sa kanya." Sinabi ni Rong Huangde, "Sa kasalukuyang katayuan ng aming pamilya, kahit na si Jordan ay isang Diyos-Diyosan, hindi siya makakalaban sa aming pamilya. Kaya kong protektahan ka sa pamamagitan ng puwersa. Gayunpaman, hindi ko nais na masira ang aking magandang relasyon sa kanya. Sa kabilang banda, inaasahan kong gamitin ang pagkakataong ito upang sanayin ka. Walang katulad na laban sa isang Diyos-Diyosan upang palakasin ang iyong paglaki. Bagamat may tiyak na panganib, ituturo ko sa iyo kung ano ang gagawin. Ginagaranti ako na magiging katulad ito kapag nag-time travel ka sa nakaraang taon. Magkusa at gawin ang Jordan na walang magawa sa iyo." Matapos lumakas ang katawan ni Rong Bingxiao, naramdaman niyang kaya niyang pumatay ng tigre sa isang suntok. Pakiramdam niya ay hindi siya magagapi at sabik na siyang labanan si Jordan. Masayang sinabi ni Rong Bingxiao, "Ngayon, mayroon na akong superhuman na katawan. Kasama ng iyong katalinuhan, Lolo, napakadali para sa akin na patayin ang batang iyon, si Jordan." Tumalikod si Rong Huangde at pinaalalahanan siya, magandang bagay ang maging kumpiyansa. Gayunpaman, kailangan mong maging maingat sa pakikitungo kay Jordan. Nakipagtalik ka sa kanyang babae. Hindi kanya bibitawan ng ganoon lang. Talagang susubukan niya ang kanyang makakaya na hanapin ka at pagkatapos ay kastahin ka o papatayin ka. How dare he? Hindi ako basura tulad ni Tyler Collins at Caden Huxley. Paano ko hahayaang katayin niya ako ng ganito? Alam ni Rong Bingxiao ang tungkol kina Tyler at Caden, pati na rin sa kasaysayan nila ni Jordan. Ngumiti si Rong Huangde. Bagaman na-inject ka na rin ng Mirakuru Serum, natatakot ako na hindi ka pa rin makakalaban ni Jordan sa one-on-one battle. Pero syempre, hindi kita mapapanood na binubuli ka niya. May paraan ako para hindi siya maglakas loob na hawakan ka man lang. Nagulat si Rong Bingxiao. Talaga? Anong paraan? Naramdaman ni Rong Huangde na medyo maingay ang talon, kaya inutusan niya ang isang tao na patahimikin ito. Ilang segundo lang ay may ilan sa kanilang mga nasasakupan na humila ng transparent na tela mula sa kanilang kinatatayuan, na humarang sa 80% ng tunog ng talon. Kung nakita ito ng mga taga-acoustics industry, siguradong magugulat sila. Ang bagay na ito ay 100 beses na mas advanced kaysa sa kasalukuyang mga soundproof na materyales. Nagpatuloy si Rong Huangde. Tanungin kita, paano mo natalo si Jordan noong nag-time travel ka noong nakaraang taon? Sinabi ni Rong Bingxiao, nahulaan namin na marami siyang pakialam sa buhay ng mga tao sa kabisera. Talagang pipiliin niyang iligtas ang buhay ng mga tao sa kabisera. Tumango si Rong Huangde. Dahil alam mo ang kahinaan ng kalaban, kailangan mong gamitin ito ng husto at gawin ang parehong bagay. Dati, nagagamit mo ito para pigilan at i-distract siya. Ngayon, magagamit mo pa rin ito para hindi siya maglakas loob na hawakan ka. Ayaw ni Rong Bingxiao na maliitin siya ng kanyang lolo. Alam niyang malaki ang pag-asa sa kanya ng kanyang lolo, ngunit wala siyang maisip na paraan para magamit ito laban kay Jordan. Pasensya na po, lolo. Wala po akong maisip. Gabayan niyo po ako. Nakaramdam ng hiya si Rong Bingxiao. Hindi ba't nagkunwari ka dati bilang isang Caucasian high school boy?
Patuloy na gamitin ang pagkakakilanlan na ito at gumawa ng isang bagay para sa VIA. Pag-isipan mo ito. Kung ikaw ay naging isang bayani ng Amerika, ang pagmamalaki ng ISIS, kung bibigyan mo ang ISIS ng pinaka-advanced na pangangalagang medikal, teknolohiya at mga armas, kung ikaw ay magiging isang pambansang iskolar, isang haligi at maging isang tagapagligtas sa oras na iyon, sa tingin mo ba ay mahawakan mo pa ba si Jordan? Tumawa ng malakas si Rong Bingxiao. Kung si Jordan ay maglakas loob na hawakan ako, lalabanan niya ang buong bansa. Luraan siya ng mga Amerikano kaya malulunod siya sa kanilang laway. Ang batang ito ay nagmamalasakit sa buhay at opinyon ng mga mamamayang Amerikano. Hindi siya gagawa ng anumang bagay na labag sa kanilang kagustuhan. Lolo, ito ay isang napakatalino na hakbang. Ngunit kung ibibigay ko ang lahat ng mga advanced na imbensyon ng aming pamilya sa VIA, hindi ba ito magbibigay sa kanila ng libreng sakay? Ang VIA ay isa na sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Sabi ni Rong Huangde, kahit hindi mo ibigay sa kanila, sa relasyon ni Jordan sa VIA, unlad pa rin ang bansa. Just be more discerning. You don't have to offer too much, or you can only give half. You can even provide false information. Depende lahat sa kung paano mo ito pinaplano. Ngumiti si Rong Bingxiao. No problem, Lolo. I know what to do. I'll think of your way to become an American hero. Hehe, although marami nang nagawa si Jordan para sa VS, walang nakakaalam sa kanya sa bansang iyon. I wonder kung magsiselos siya kapag nakita niya ang bago kong kasikatan. Fox News. News anchor, ang China ay naglabas kamakailan ng isang pahayag, partikular na nagtatarget sa VIA. Ang Ministry ng Ugnayang Panlabas ay tumugon ngayon na pinupuna ang malisyosong pag-atake ng China bilang kasuklam-suklam. Samantala, gumawa rin ng hindi naangkop na komento ang Chinese heavyweight boxer na si Zhang Zheli sa Twitter at pinukaw ang VIA. Ang American featherweight boxer na si Duke Ragan ay personal na pumunta sa China upang hamunin si Zhang Zheli, ngunit sa kasamaang palad, namatay siya sa ringgi. Sa Twitter, Damn Zhang Zheli! Ito ay pagpatay. Dapat siyang barilin. Paano siya makakalaya pagkatapos makapatay ng tao? Buntong hininga, hindi kasi singilin sa pambubugbog ng isang tao hanggang mamatay sa ring. Si Duke Ragan ay masisisi lamang ang kanyang sarili sa pagiging masyadong impulsive. Baka mas maunlad ang boxing scene sa VIA kaysa sa China, pero featherweight lang siya. Hindi ba't nililigawan niya si kamatayan sa pamamagitan ng paghamon sa isang matimbang? Anong ibig mong sabihin dyan? American ka pa ba? Kahit sinong taong mainitin ang ulo ay hindi matitiis na yurakan tayo ng ganito. Kung ako yon, pupunta rin ako. Paano kung mamatay ako? Magaling sinabi. Masyadong upstart si Zhang Zheli. Hindi ba sinasabi ng basketball star na si Yao Ming na mayroon siyang magandang relasyon sa dalawang bansa? Bakit hindi siya naglaro ng peacemaker? Napaka-ipokrito. Kuya, ang boxing at basketball ay dalawang magkaibang sports. Hindi lahat ng atleta ay magkakilala. Habang binabasa ni Rong Bingxiao ang mainit na talakayan online, ang kanyang mga labi ay napangiti. Binabalak ni Rong Bingxiao na gumawa ng isang bagay na nakakagulat. Gusto niyang malaman ng lahat sa VIA ang tungkol sa kanya, humanga sa kanya, at makita siyang isang bayani. Nagkataon, isang Chinese boxer ang nagalit sa mga Amerikano sa pagpatay sa isang boxing champion mula sa VIA. Kung itinago ni Rong Bingxiao ang kanyang sarili bilang isang Amerikano at tinulungan ang mga Amerikano na harapin ang taong ito, hindi ba't iyon agad ang magpapasiklab sa internet at sasambahin siya ng mga mamamayan ng VS? Zhang Zheli. Hehe, malas ka talaga. Bagamat pareho silang Chinese, hindi kailanman tinatrato ni Rong Bingxiao ang sinuman maliban sa kanyang sariling pamilya bilang kapwa-tao. Ang kanilang buhay ay wala sa radar ni Rong Bingxiao. Ngunit nadama ni Rong Bingxiao na ito ay hindi sapat. Dahil nagsimula na ang sigalot, gusto niyang lumala ito. Kinuha niya ang telepono at tinawagan si Lee Sujay. Sujay, sa palagay ko ay oras na para magsimula tayo ng hidwaan laban sa mga Amerikano. Tulungan mo akong lumikha ng ilang balita tungkol sa sunod-sunod na pag-atake sa mga Amerikanong naninirahan sa China. Hindi lamang mga kabataan kundi pati na rin ang mga matatanda. Gawin itong kaawa-awa hanggat maaari. Gusto kong pukawin ang mga Amerikano hanggat maaari. Ang diskriminasyon ay umiral saan man sa mundo.
Ang mga Tsino ay may malakas na pakiramdam ng pambansang pagmamalaki at ang mga kaso ng diskriminasyon laban sa mga dayuhan ay hindi nabalitaan. Noong 2013, 53% ng mga Chinese na nasurvey ay may hindi magandang pananaw sa VIA. At noong 2018, inilunsad ni Pangulong Donald Trump ang digmaang pangkalakalan laban sa China na lalong nagpapataas ng damdaming anti-US sa China. Gusto ni Rong Bingxiao na maging mas matindi ang sitwasyong ito. Pagkaraan ng isang araw, nagkaroon nga ng walang katapusang stream ng mga ulat tungkol sa pisikal at verbal na pag-atake na itinuro sa komunidad ng Uyghur sa China. Galit na galit ang mga American netizens. Pinili ni Rong Bingxiao ang sandaling ito upang itago ang kanyang sarili bilang isang 18 taong gulang na batang Amerikano at nagsimulang ibenta ang kanyang sarili. Nag-set up siya ng mga bagong social media account sa ilalim ng kanyang maling pagkakakilanlan at naglabas ng isang video. Hello everyone. I'm Kenin Steele from the Lius. I'm 18 years old this year and an ordinary high school graduate. And my alma mater is Trinity High School. Nakita ko ang boksingero ng ating bansa na si Duque Ragan na naglakbay patungong China para humingi ng hustisya kay Zhang Zhilei. Gayunpaman, walang awa siyang binugbog hanggang mamatay. Galit na galit ako. Nakarating na ako sa China at naglabas ng hamon kay Zhang Zhilei. Magkakaroon tayo ng life and death battle sa arena mamayang alas 8 ng gabi. Gusto kong ipaghiganti si Duque Ragan. Gusto kong humingi ng hustisya para sa lahat ng mga Amerikanong nadiskrimina at hindi patas ang pakikitungo. Gusto kong sabihin sa mundo na ang mga Amerikano ay hindi dapat gawing trifle. Isa tayo sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Kung sino man ang mag-udyok sa atin ay kailangang magbayad ng halaga. Ito ay isang maikling video na tumatagal ng wala pang 1 minuto. Matapos itong ilabas, gumasto si Rong Bingxiao ng mahigit $1,000,000 upang palakasin ang kanyang post upang makita ito ng lahat sa mundo. Ang video ay naging viral sa buong mundo sa loob ng 1 araw. Naging wild ang American netizens sa kanilang mga komento. Kuya, huwag kang padalos-dalos. 18 years old ka pa lang. Mayroon ka pang magandang kinabukasan. Hindi karapat-dapat na isakripisyo ang iyong buhay para sa gayong hamak. Magandang trabaho, Kenin Steele. Matapang ka. Gawin mo lang. Susuportahan ka namin. O aking Diyos, ikaw ay isang mag-aaral na kamakailan lamang ay nagtapos ng mataas na paaralan, ngunit napakatapang at makabayan. Manalo ka man o matalo, ikaw ang aking bayani. Trinity High School din ako. Bakit hindi kita nakita dati? Inilabas ni Rong Bingxiao ang kanyang video sa lahat ng pangunahing social platform sa buong mundo. Para hayagang ipahayag ang kanyang hamon kay Zhang Zhilei. Hiniling din niya sa kanyang pamilya na tawagan ang mga boss ng lahat ng mga platform ng social media upang matiyak na ang kanyang video ang nangungunang trending na paksa. Hindi nagtagal, kumalat sa buong mundo ang balita na ang isang binata mula sa VIA ay humahamon sa isang nangungunang kampiyon sa boxing. Alas 8 ng gabi sa Cotai Arena sa Macau, China. Dito pinatay ni Zhang Zhilei si Duque Ragan. Ngayon, hamunin ni Rong Bingxiao si Zhang Zhilei sa boxing arena. Nagsuot ng disguise si Rong Bingxiao bilang isang American teenager at sumakay ng ordinaryong taxi papunta sa entrance ng hotel. Sa sandaling siya ay dumating sa pasukan ng hotel, si Rong Bingxiao ay napapaligiran ng mga mamamahayag mula sa buong mundo, pati na rin ang isang malaking pulutong ng mga Amerikano. Mr. Steele, totoo bang gusto mong hamunin ang boxing champion na si Zhang Zhilei? Gusto mo ba talagang labanan siya hanggang kamatayan? Natuto ka na ba noon ng martial arts o boxing? Ano ang relasyon mo kay Duque Ragan na pinatay ni Zhang Zhilei? May mga chismis na anak kanya sa labas. Ano ang paliwanag mo? May isang babae na nagsasabing ex-girlfriend mo siya mula sa Trinity High School. Siya ay nagyaya sa'yo. Ano ang masasabi mo sa iyong ex-girlfriend? Pinalibutan ng mga reporter si Rong Bingxiao. Sumasakit na ang ulo niya sa mga tanong nila. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Rong Bingxiao na makatakas ng pigilan ng mga security guard ang mga mamamahayag. Gayunpaman, hinarang siya ng isang grupo ng mga Amerikano. Isang mukhang matuwid na Amerikano ang tumayo sa harap ni Rong Bingxiao. Kenin Steele, alam kong galit na galit ka. Galit din kami tulad mo. Gusto naming paghiwalayin ang Wii star na si Zhang Zhilei na yon. Pero kailangan nating maging makatwiran.
Mag-aaral ka lang na nagtapos ng high school. Siguradong hindi ka palaban sa isang profesional na boksinggero. Sinubukan siya ng isa pang nasa katanghaliang gulang na babae. Tama, maliit na bata. Iniisip nating lahat na napakaganda mong magkaroon ng lakas ng loob na hamunin ang isang boxing champion. Tama na yon. Umuwi ka na. Ang iyong dating kasintahan, mga kaibigan at pamilya ay labis na nag-aalala sa iyo. Hindi namin gustong makakita ng isa pang IA citizen na binugbog hanggang mamatay. Ang iba mula sa karamihan ay tumunog. Anak, umuwi ka na. Hindi pinansin ni Rong Bingxiao ang mga reporter dahil karamihan ay mga dayuhan. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang magpanggap na palakaibigan sa kanyang mga kababayang Amerikano. Paggatas ng atensyon, gumawa siya ng isang aksyon na parang isinasakripisyo niya ang kanyang buhay para sa hustisya. Mga kababayan ko, pamilya ko. Ordinaryong via citizen lang ako pero wala akong balak bumalik. Nakipagpayapaan na ako sa buhay at kamatayan. Kahit na kailangan kong bayaran ang kamatayan, kailangan kong sabihin sa mga nag-provoke sa vies na tayo, mga Amerikano, ay hindi pushovers. Gayon din, mangyaring maniwala sa aking lakas. Matatalo ko si Zhang Zilei at ipaghihiganti ang lahat ng mga Amerikano. Noon lamang maingat na sinuri ng lahat ang pangangatawan ni Rong Bingxiao. Si Rong Bingxiao ay may napakagandang mukha na nagpapalabas sa kanya na parang isang marupok na magandang batang lalaki. Gayunpaman, dahil sa Miraculous Serum, nagbago ang katawan ni Rong Bingxiao. Siya ay orihinal na 183 sentimetro at ngayon ay nakakuha ng hanggang 187 sentimetro. Ang kanyang mga braso at binti ay mas matipuno. Just going gila his physique, mukha nga siyang qualified boxer. Sige, sinusuportahan ka namin, Kanin Steel. Talagang mananalo ka. Talagang mananalo si Kanin Steel. Tagumpay. Patayin ang brat na yon na si Zhang Zilei. Sa gitna ng hiyawan ng lahat, pumasok si Rong Bingxiao sa arena ng boxing kasama ang kanyang mga tagahanga. Sa sandaling ito, ang boxing champion na si Zhang Zilei ay nasa ring, nakaupo sa isang nakaka-relax na posisyon at umiinom ng fruit juice. Sa tabi niya ay may dalawang babaeng minamasahe ang kanyang balikat. Maraming Chinese na manonood ang nakapalibot sa ring, naghihintay na manood ng magandang palabas. Mula sa kanilang mga ekspresyon, makikita na sila ay may ganap na pagtitiwala kay Zhang Zilei at paghamak sa American Challenger. Hehe, isang brat na katatapos lang tumanda ay naglakas loob na hamunin ako. Nililigawan niya si kamatayan. Tumingin si Zhang Zilei kay Kanin Steel. Bagamat mukhang maayos ang pangangatawan ng kabilang partido, hindi natakot si Zhang Zilei. Pagkatapos ng lahat, minsang natalo ni Zhang Zilei ang isang 2 metrong kalaban sa isang suntok. Ang taas ni Kanin Steel na 1.87 metro ay walang banta. Pumasok si Kanin Steel sa ring at sinigawan ang mayabang na si Zhang Zilei. Zhang Zilei! Ininsulto mo ang Amerika at pinatay mo ang ating boksingero, si Duque Ragan. Ngayon, hahanapin ko ang hustisya para sa aking mga kababayan. Patuloy na ninamnam ni Zhang Zilei ang kanyang masahe ng nakangiti. After a few seconds, kumuha siya ng papel sa manager niya at ibinato sa paanan ni Kanin Steel. Rascal, put the crap. Bilisan mo at lagdaan mo itong kasunduan sa laban. Pagkatapos, maaari kang tumayo dyan at maghintay sa kamatayan. Kinuha ni Rong Bingxiao ang kikasunduan sa laban at sinulyapan ito. Ito ay karaniwang nakasaad na ito ay isang patas na laban sa boxing sa pagitan nilang dalawa. Ibang-iba ito sa pribadong laban. Sa makatuwid, anuman ang buhay o kamatayan, ang kabilang partido ay hindi kailangang pasanin ang anumang responsibilidad. Sa madaling salita, legal na matalo ng isang tao ang kanyang kalaban hanggang mamatay. Sa ganitong paraan, kahit na namatay si Kanin Steel, walang batayan ang IFIA para punahin si Zhang Zilei. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Rong Bingxiao. Kinuha niya ang panulat at pinirmahan ang kontrata. Tumayo si Zhang Zilei at sinabi kay Rong Bingxiao, "Good lad, you really have guts. You dare to challenge me even you just reached adulthood." Kahit medyo overconfident si Duque Ragan, isa pa rin siyang boxing expert na may maraming karanasan sa kompetisyon. Isa ka lang baguhan na hindi ko pa nabalitaan. How dare you come here to seek death? Hahaha, you know their American limit. Si Rong Bingxiao ay ganap na nalubog sa kanyang tungkulin bilang isang mamamayang Amerikano. Galit siyang gumanti, cut the crap. Ininsulto mo ang IFIA. Bubugbugin kita hanggang mamatay ngayon.
Umiling si Zhang Zilei sa panghahamak. Isang suntok lang ang kailangan ko para patayin ka. Nakaugat sa lupa si Rong Bingxiao. Oh, talaga? Pagkatapos ay subukan mo akong suntukin at tingnan mo kung mapapatay mo ako. Isinuot ni Zhang Zilei ang kanyang boxing gloves. Walang mga referee sa life and death battle na ito. Hanggat hindi sila gumagamit ng mga sandata, maaari silang lumaban kung ano ang gusto nila. Haha! Ngumiti si Zhang Zilei at kumpiyansa na naglakad patungo kay Rong Bingxiao. Kanin Steel, kaya mo yan. Kanin Steel, kaya mo yan. Sa labas ng ring, maraming Amerikano ang sabay-sabay na nagsaya kay Rong Bingxiao. Lumapit si Zhang Zilei kay Rong Bingxiao at sumuntok. Ngunit binawi niya ito bago niya makontak ang mukha ni Rong Bingxiao. Sinusubukan lang niyang takutin si Rong Bingxiao. Hahaha! Masayang tumawa si Zhang Zilei. Gayunpaman, si Rong Bingxiao ay nanatiling parang bundok. Hindi man lang siya kumurap. Oh! Hindi natatakot ang batang ito. Hindi inaasahan ni Zhang Zilei na magiging matapang ang batang Amerikanong ito. Kung ganoon, hindi na siya magpipigil pa. Susuntukin na sana siya ng totoo. Boom! Ginamit ni Zhang Zilei ang 70% ng kanyang lakas para suntukin si Rong Bingxiao sa tiyan. Hindi umiwas si Rong Bingxiao at hinayaan siyang tamaan siya ni Zhang Zilei. Ilang Amerikanong manonood ang hindi nangahas na panoorin ang eksenang ito at ipinikit ang kanilang mga mata. Sariwa pa sa kanilang isipan ang imahe ni Duque Ragan na binugbog hanggang mamatay ni Zhang Zilei. Gayunpaman, sa sorpresa ng lahat, si Rong Bingxiao ay maayos pagkatapos masuntok. At saka, hindi man lang siya umatras ng kalahating hakbang. Ano? Natigilan si Zhang Zilei. Paano ito naging posible? Isa siyang heavyweight na boksingero. Paano makakayanan ng isang ordinaryong tao ang suntok niya? Bagamat hindi niya ginamit ang lahat ng lakas niya sa suntok na ito, sapat pa rin ang lakas nito para mapaatras ang isang lalaki o kaya'y magluwa ng subo ng dugo. Ang tiyan ng batang ito ay parang panangga na bakal. Siya, Captain American ba ang batang ito? Talaga bang umiiral ang Captain America? Oh, ito ay kamangha-manghang. Parehong nagulat ang mga Amerikano at Tsino. Tumawa ng masama si Rong Bingxiao. Yan lang ba ang meron ka? Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kung hindi mo ako kayang patayin sa isang suntok, ako na ang suntukin. Napalunok si Zhang Zilei ng may kaba. Napagtanto niya na ang taong ito ay hindi ganoon kasimple. Maaaring 100 beses siyang mas mahirap pakitunguhan kaysa kay Duque Ragan. Hindi na siya naglakas loob na magpigil pa. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at sinuntok si Rong Bingxiao. Boom! Sa eksena, maraming Amerikano ang muling nagtakip ng mukha. Gayunpaman, nang sumilip sila sa kanilang mga daliri, napagtanto nilang nakatayo pa rin doon si Rong Bingxiao nang hindi nasaktan. Sa pagkakataong ito, bahagyang umatras lang siya. Hindi pa rin siya sumuka ng dugo at hindi natumba. Ngumiti si Rong Bingxiao ng mapang-asar at naisip niya, tanga. Sa Miraculous Serum ng Jordan, magiging maayos ang isang tao kahit na mahulog mula sa taas ng 12 ng kwento. Pero gusto mo akong patayin sa isang suntok. Mangarap ka. Masampal man ako sa mukha ng isang ganap na tigre, para akong nangangamot ng kati. Nataranta si Zhang Zilei at patuloy na umatras. Gulat na tinitigan niya si Rong Bingxiao. Imposible yan. Sino ka? Anong klaseng martial arts ang ginagawa mo? Bakit hindi kita masasaktan? Magiliw na umiti si Rong Bingxiao. Dahil hindi ka sapat na malakas. Gusto mo bang malaman kung ano ang tunay na kapangyarihan? Hayaan mong ipakita ko sa iyo. Dahil doon, itinaas ni Rong Bingxiao ang kanyang kanang kamao at sinuntok ang tiyan ni Zhang Zilei. Damn it! Umiwas si Zhang Zilei, ngunit mas mabilis pa ang kabilang partido. Saktong dumapo ang kanyang kamao sa katawan ni Zhang Zilei. Yay! Agad na bumagsak si Zhang Zilei sa lupa at nagdura ng dugo. Oh my God! Ginawa niya! Hindi magagapi si Kanin Steel. Sinundan ni Rong Bingxiao ng pangalawang suntok. Boom! Wala nang lakas si Zhang Zilei na lumaban. Hindi man lang siya makatayo. Zhang Zilei! Nang makitang si Zhang Zilei ay ganap na walang pagtatanggol pagkatapos ng 2 suntok, ang kanyang manager, mga katulong at mga bodyguard ay sumugod sa entablado upang protektahan siya.
Alam na alam nila na kung hindi sila sumugod sa ring, ang kanilang boxing champion na si Zhang Zilei ay mabubugbog hanggang mamatay nitong Amerikanong kabataan. Gayunpaman, upang maging bayani at makapaghiganti sa mga Amerikano, paano pakakawalan ni Rong Bingxiao si Zhang Zilei? Sinuntok ni Rong Bingxiao ang bawat miyembro ng entourage ni Zhang Zilei, nawalan sila ng malay. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang pagsuntok sa ulo ni Zhang Zilei. Boom! Mabigat na bumagsak si Zhang Zilei sa lupa at ipinikit ang kanyang mga mata. Namatay siya on the spot. Isang boxing champion ang napatay. Ginawa ito ni Kanin Steele. Kami, mga Amerikano, ang gumawa nito. Bayani. Ikaw ang bayani ng lahat ng mga Amerikano. Sa eksena, ang lahat ng mga Amerikano ay nagkakagulo. Gayunpaman, nagdulot ito ng kalungkutan sa maraming Tsino. Ang kanilang ugali ay mayabang na parang sinusubukan nilang pukawin ang mga Amerikano. Umungol si Rong Bingxiao. Papatayin ko ang sinumang maglakas loob na hawakan tayo. Matapos masaksihan ang nakakatakot na lakas ni Rong Bingxiao, ilang mga Chinese na mag-aaway na manonood ay hindi na nangahas na gumawa ng kahit ano at umalis ng masunurin. Pagkatapos noon, umalis si Rong Bingxiao sa arena kasama ang kanyang mga tagahanga na nakapaligid sa kanya. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang partikular na pangalan at larawan sa lahat ng platform ng social media. Kanin Steele. Nag-viral sa internet ang video ng pagpatay ni Rong Bingxiao kay Zhang Zilei. Alam ng lahat na ang binatang ito mula sa VIA ay pumunta sa China para hamunin ang isang Chinese boxing champion. Matapos malaman ang kinalabasan, lahat ay nagulat at nasasabi. Talagang bayani ng Amerika si Kanin Steele. Ipinaghiganti niya ang ating bansa. Siya ang huwaran at benefactor sa lahat ng Amerikano. Walang anumang papuri ang sapat upang ilarawan ang kontribusyon ni Kanin Steele. Siya ang tagapagligtas ng ating bansa, sumusulong upang iligtas tayo. Dapat tayong magtayo ng rebulto niya. Lahat ay dapat magbigay ng pera sa kanya, bilhan siya ng bahay, bigyan siya ng kotse, bigyan siya ng kasintahan. Tama. Pagkabalik ni Kanin Steele sa bansa, dapat nating ibigay sa kanya ang lahat ng gusto niya. Siya ay nanindigan para sa ating mga Amerikano. Umiiyak ako. Masyadong matapang si Kanin Steele. Kung gusto niya ang asawa ko, hindi ako magdadalawang isip na makuha siya. Sa isang kisap mata lang, kumalat ang pangalan ni Kanin Steele sa buong VIA. Alam ng lahat ang tungkol sa batang bayaning ito. Samantala, sa Manchester, England, si Jordan ay nagmumuni-muni. Ganito siya nitong nakaraang 2 araw. Madalas siyang nagmumuni-muni ng maraming oras. Simula nang malaman niyang na-violate si Victoria ng knee-starred na yon na si Rong Bingxiao, hindi na mapakali si Jordan. Hindi na siya makapaghintay na patayin si Rong Bingxiao at ipaghiganti si Victoria. Ngayon, wala na siyang ibang gustong gawin. Gusto lang niyang makakuha ng balita tungkol kay Rong Bingxiao at patayin siya. Knock knock. Pagkatapos kumatok ng 2 beses, itinulak ni Sean ang pinto at pumasok na may gulat na ekspresyon. Jordan, tingnan mo, muling lumitaw si Rong Bingxiao. Agad na tiningnan ni Jordan ang kanyang telepono at nakitang hindi iyon ang Chinese na si Rong Bingxiao, ngunit ang bata ay nagbalakayo bilang isang Caucasian na tao. Kanin Steele. Tiningnan ni Jordan ang mga headline at naguguluhan. Ipinaliwanag ni Sean, ang maliit na we-starred na si Rong Bingxiao ay nakakuha ng Peking VIA identity card. Siya ay mula sa kabisera at ang kanyang pangalan ay Kanin Steele. Ang pangalang ito ay malinaw na sinadya upang hiyain ka. Tinatawag kanyang aso. Naikuyom ni Jordan ang kanyang mga kamao. Ang knee-starred na ito na si Rong Bingxiao ay malamang na nagparehistro bilang Kanin Steele nang matulog siya kay Victoria. Kung hiniling ni Jordan kay Dragon na mag-imbestiga noon, maaaring natuklasan niya na may mali sa taong ito. Nag-click si Sean ng isang video at ipinakita ito kay Jordan. Ipinakita sa video na pinatay ni Rong Bingxiao ang boxing champion na si Zhang Zilei. Sinabi ni Sean, si Rong Bingxiao ay nagdisgis bilang isang Amerikano at hinamon ang Chinese boxing champion na si Zhang Zilei. Ang boksingero na ito ay dati nang ininsulto ang mga Amerikano online at pinatay pa ang isang Amerikanong boksingero na nagdulot ng galit ng publiko sa VIA. Ngayong pinatay na ni Rong Bingxiao si Zhang Zilei at ipinaghiganti ang mga Amerikano, lahat sa internet ay pinupuri siya at tinatawag siyang bayani. Galit na galit si Jordan. Hero. Karapat-dapat ba siya?
Nauna nang binaliwala ni Rong Bingxiao ang buhay ng milyon-milyong mamamayan sa kabisera na nagbabantang magpapasabog ng mga bombang papel sa lungsod. Paano magiging karapat-dapat ang gayong hamak na tao na tawaging bayani ng Amerika? Nag-aalalang sinabi ni Shaon, ano ang dapat nating gawin ngayon? Sa wakas ay muling lumitaw si Rong Bingxiao, ngunit sa ganoong paraan. Malamang na sinadya niyang magpanggap na isang bayani ng Amerika upang hindi madali para sa iyo na salakayin siya. Dahan-dahang tumayo si Jordan, malamig ang tingin. Sinabi ko na nga kapag nalaman ko kung nasaan si Rong Bingxiao, nasaan man siya, o kung ano ang ginawa niya, susugod ako agad para patayin siya. Akala niya ba hindi ako maglalakas loob na patayin siya dahil lang sa nagdisgis siya bilang isang kapwa Amerikano? Iyon kung sino man ang dudumisan sa babae ko ay tiyak na mamamatay. Nasaan siya ngayon? Si Jordan ay nabalisa, ang kanyang mga mata ay puno ng layunin ng pagpatay. Kung hindi niya papatayin si Rong Bingxiao, hindi maglalakas loob si Jordan na harapin si Victoria. Kung si Shaon iyon, baka patuloy pa rin siyang makipagtulungan sa kanyang kaaway kahit na dinumisan ng lalaki ang kanyang asawa at naging dahilan ng pagpapakamatay nito. Ngunit hindi iyon magagawa ni Jordan. Isa siyang diyosa. Hindi niya kailangang magtiis sa iba. Kung sino man ang nag-provoke sa kanya, gaganti agad. Agad-agad. Sabi ni Shaon, katatapos lang niya sa boxing match at nasa eroplano na siya papuntang iya. Ang destinasyon niya ay ang kabisera. Sinabi ni Jordan, ilunsad ang aming fighter jet at barilin ang kanyang eroplano. Mabilis na tinanggihan ni Shaon ang ideya. Hindi, Jordan, sumasakay siya ng civilian flight, hindi pribadong eroplano. Maraming ordinaryong pasahero sa eroplano. Ano? Hindi siya sumakay ng private plane. Medyo nagulat si Jordan. Ngayong nalantad na ni Rong Bingxiao ang kanyang lokasyon, dapat niyang malaman na darating si Jordan na hahanapin siya sa lalong madaling panahon. Nasa napakadelikadong sitwasyon siya. Maaari siyang patayin ni Jordan anumang oras. Sa lohikal na pagsasalita, dapat siyang nakaupo sa kanyang pribadong eroplano kasama ang isang malaking grupo ng mga lalaki na nagpoprotekta sa kanya. Gayunpaman, siya ay sumasakay ng sibilyan na paglipad ng mag-isa at hindi ginagamit ang high-tech na fighter jet ng pamilya Rong. Sabi ni Jordan sa kabisera, di ba? Sige, pupunta rin ako sa kabisera. Pagbaba niya sa eroplano, bugbugin ko siya hanggang mamatay at ipaghihiganti ko si Victoria. Sasamahan kita. Mabilis na sinundan ni Shaon si Jordan. Sumakay silang dalawa sa isang eroplano at mabilis na lumipad patungong kabisera. Makalipas ang 1-0 oras. Ang kapital na paliparan. Puno ang paradahan ng paliparan at puno ang lobby ng paliparan. Maraming tao ang nagtipon sa tarmac. Hindi sila nandito para sumakay ng eroplano. Sa halip, narito sila upang salubungin ang bagong bayaning Amerikano na si Kanin Steele. Sinisigaw nila ang pangalan ni Kanin Steele o nagwawagayway ng mga watawat at karatula na may pangalan niya. Ang eksenang ito ay 1-0 beses na mas baliw kaysa sa mga baliw na tagahanga na humahabol sa kanilang mga paboritong celebrity. Hindi lamang mayroong mga teenager na babae sa grupong ito, ngunit mayroon ding mga nasa katanghaliang gulang na mga lalaki at maging ilang matatandang babae sa kanilang 70 at 80. Lahat sila ay tagahanga ng Kanin Steele. Alam na si Kanin Steele ay lumilipad pabalik sa kabisera, sila ay espesyal na dumating upang salubungin siya. Nais nilang pasalamatan si Kanin Steele sa ngalan ng lahat ng mga Amerikano. Inasahan na ni Jordan ang sitwasyong ito. Hindi na siya makapaghintay na maghiganti kay Rong Bingxiao at patayin ito. Ayaw niyang makita ng maraming tao ang madugong eksenang ito, kaya tinawagan niya si Lionel ng maaga at hiniling na kontrolin ang mga tao sa paliparan. Huwag hayaang mapalapit ang mga mamamayan sa kanya at kay Rong Bingxiao. Sa eksena, talagang ginagawa ito ni Lionel kasama ang isang grupo ng mga tauhan. Lahat mangyaring umalis sa lugar na ito. Huwag magtipon dito. Ang mga wala dito upang sumakay ng flight, mangyaring umalis kaagad sa paliparan. Huwag magtagal dito, sigaw ni Lionel sa pamamagitan ng loudhailer. Gayunpaman, hindi siya pinakinggan ng mga panatikong mamamayan. Bakit hindi tayo nandito? Gusto lang naming magpasalamat sa ating bayani. Tama. Itinaya ng batang si Kanin Steele ang kanyang buhay sa ibayong dagat upang manalo ng karangalan para sa ating bansa. Hahayaan ba natin siyang umuwi nang walang sinumang tumatanggap sa kanya sa paliparan? Walang mga bulaklak o mga banner. Papauwiin ba natin siyang mag-isa?
Tiyak na pinadala kayo ng ibang bansa, di ba? Bilisan mo at umalis. Huwag mo kaming harangan na makita ang aming bida. Ang mga mamamayan ay hindi kapani-paniwalang masigasig, lalo na ang ilang mga dalagita at isang grupo ng matatandang lalaki at babae. Napakahirap nilang harapin. Imposibleng gumamit ng dahas si Lionel para paalisin sila. Kung hindi, magdudulot ito ng sigaw ng publiko. Sa makatuwid, maaari lamang gumamit si Lionel ng iba pang mga pamamaraan, tulad ng pera o iba pang mga bagay upang suhulan ang pinakamaraming tao hanggat maaari upang umalis. Hindi nagtagal, lumapag ang flight ni Rong Bingxiao sa tarmac ng airport. Sa eroplano, lahat ng mga pasahero ay nagpalakpakan at sabay-sabay na sumigaw ng pangalan ni Canine Steele. Canine Steele! Canine Steele! Canine Steele! Sa mga taong nakapaligid sa kanya at binibigyan siya ng proteksyon, dinala ni Canine Steele ang kanyang bag at bumaba sa eroplano. Nang makita ng mga fans na naghihintay sa tarmac si Canine Steele, sumugod sila at sinira ang harang. Nais nilang lapitan ang Amerikanong bayaning ito at mag-alok sa kanya ng mga bulaklak at purihin siya na ipaalam sa kanya kung gaano siya kahanga-hanga. Hindi na sila napigilan ni Lionel at ng mga tauhan. Canine Steele! Canine Steele! Canine Steele! Canine Steele, mahal kita! Ikaw ang bayani ng ating bansa. Sa sandaling bumaba si Rong Bingxiao sa eroplano, napalibutan siya ng malaking bilang ng mga mamamayang Amerikano. Hahaha, salamat. Salamat sa lahat. Ngumiti si Rong Bingxiao, may hawak na ilang bouquets. Todo ngiti siya sa labas. Gayunpaman, tinutuyan niya sila sa kanyang puso, napakadaling paniwalaan ng mga hangal na ito. Tinulungan ko lang silang pumatay ng walang kwentang boksingero, pero tinatrato nila akong bayani. Hi! Sa gilid, nakatayo sina Jordan at Sean sa ilalim ng isa pang eroplano. Pinagmasdan ni Sean ang sitwasyon at sinabing, Jordan, si Rong Bingxiao ay protektado ng napakaraming mamamayan ngayon. Hindi madali para sa'yo na kumilos. Bakit hindi natin ito kalimutan at maghanap ng isa pang pagkakataon sa ibang araw? Naramdaman ni Sean na kung gusto pa ni Jordan na atakihin si Rong Bingxiao ngayon, hinding-hindi ito papayagan ng mga baliw na fan na ito. Kahit na si Jordan ay palaging nakikiramay sa mga ordinaryong tao, siya ay mula sa isa sa mga dakilang pamilya kung tutuusin at isang antas na mas mataas kaysa sa mga ordinaryong tao. Isa rin siyang Diyos, inilalagay siya sa itaas kahit na ang mga tao mula sa mga lihim na pamilya. May pagmamalaki si Jordan. Hindi siya susuko sa paghihiganti kay Rong Bingxiao dahil lang naroroon ang ilang ordinaryong mamamayan. Malamig na sinabi ni Jordan, sinabi ko sa sarili ko na sa susunod na makita ko si Rong Bingxiao ay kapag namatay siya. Wala akong pakialam kung gaano karaming tao ang nalinlang niya. Wala sa mga iyon ang mahalaga. Sa pag-iisip na iyon, si Jordan ay sumugod na may nakamamatay na ekspresyon na napapalibutan ng libu-libong tao. Rong Bingxiao. Hinarang ni Jordan ang dinadaanan ni Rong Bingxiao at sumigaw. Hindi nagulat si Rong Bingxiao nang makita si Jordan. Nahulaan niya na maya-maya ay lilitaw si Jordan. Sir, ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Nagkunwaring hindi kilala ni Rong Bingxiao si Jordan. Sinabi ni Jordan, inatake mo ang aking asawa. Huwag mong sabihin sa akin na ikaw ay walang muwang para isipin na makakatakas ka sa pamamagitan lamang ng pagpatay ng isang boksingero. Tumawa si Rong Bingxiao. Anong pinagsasabi mo? Ni hindi kita kilala o kung sino ang asawa mo. Pinatay ko si Zhang Zilei dahil na-provoke niya ang iya. Ano ang kinalaman nito sa'yo? Nang makita ito, sinigawan din ng mga fanatical fans ni Canine Steele si Jordan. Sino ka? Bakit mo sinasabi ang mga katawa-tawang bagay kay Canine Steele? Magwala ka. Si Canine Steele ang bayani ng ating bansa. Amerikano ka pa nga ba? Isa kang dayuhang espiya, di ba? Bilisan mo at hulihin mo siya. Bata, wala akong pakialam kung anong personal na sama ng loob mo kay Canine Steele. Siya ang ating bayani ngayon. Walang sinuman ang makakahawak sa kanya. Sa tingin ko kilala ko ang taong ito. Dati siyang CA. Isa siyang masamang kapitalista. Tiyak na ginagamit niya si Canine Steele para kumita ng pera. Nakakadiri. Ang mga taong ito ay nagsimulang mang-insulto kay Jordan. Tumawa ng matamis si Rong Bingxiao. Gusto mo atakihin ako? Hehe, humingi ka muna ng permiso sa mga fans ko.
Bilang isang Diyos-Diyosan, paano mapipigilan ni Jordan ang kanyang planong paghihiganti dahil sa isang grupo ng mga hamak na tao? Humakbang si Jordan at agad na inatake si Rong Bingxiao. Boom! Mabilis na umiwas si Rong Bingxiao at sinabing may pang-aalipusta, Jenny, sa tingin mo ba ay may kalamangan ka pa rin sa akin? Hindi na ako natatakot sa iyo ngayon. Boom! Nagsipa si Rong Bingxiao, ngunit hinarang ito ni Jordan gamit ang kanyang braso. Matapos ma-inject ng Miraculous Serum, ang sipa ni Rong Bingxiao ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng ordinaryong tao. Kaya naman, lubos na kumpiyansa si Rong Bingxiao sa pagharap kay Jordan. Naiinis si Jordan. Hindi ba sinabi ni Rong Huangde na gusto niyang magkaroon ng patas na laban sina Jordan at Rong Huangde? Sige, ngayong pareho silang na-inject ng serum, sa wakas ay patas na, tama ba? Papatayin ni Jordan si Rong Bingxiao sa isang patas na laban. Walang masasabi dyan si Rong Huangde. Bang! 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 Sinuntok ni Jordan si Rong Bingxiao ng 3 sunod-sunod na beses. Hindi na kayanan ni Rong Bingxiao at paulit-ulit na umatras. Nagulat ang mga taong naroroon. OMG God, napakalakas ng taong ito. Mukhang mas makapangyarihan pa siya kay Kanin Steel. Halatang mas malakas siya kaysa kay Kanin Steel. Bakit hindi siya pumunta sa China para turuan ng leksyon si Zhang Zeli? Sa halip, hinayaan niya ang isang batang tulad ni Kanin Steel na gawin ito. Tama. Ang taong ito ay marunong lang sumuntok sa sarili niyang mga tao. Hindi siya nangangahas na lumaban o manira ng mga dayuhan. Hinahamak namin siya. Walang mag-akala na ang aktwal na masamang tao, si Rong Bingxiao, ay makakatanggap ng pinakamaraming palakpakan at suporta sa VIA. Samantala, si Jordan, na gumawa ng hindi mabilang na mga kontribusyon sa VIA at nagligtas sa buhay ng milyon-milyong mamamayan sa kabisera, ay pinagalitan ng lahat. Si Jordan ay palaging walang malasakit sa katanyagan at kapalaran. Kung gusto niya, lahat ng tao sa VIA ay tratuhin siya bilang isang bayani noon pa man. Wala siyang pakialam sa iniisip ng mga tagalabas. Hindi nila alam ang totoo. Walang kwenta ang pakikipagtalo sa kanila. Ang gusto lang niyang gawin ngayon ay patayin ang VI-starred na si Rong Bingxiao gamit ang sarili niyang mga kamay. Bang! Boom! Nagsusuntok at nagsipa ang dalawa. Sa simula, makakayanan pa ni Rong Bingxiao ang ilang pag-atake. Gayunpaman, habang lalong naging mabangis ang mga pag-atake ni Jordan, maging ang kanyang katawan na naturukan ng serum ay hindi nakayanan. Bang! Sinuntok muli ni Jordan ang mukha ni Rong Bingxiao. Buzz! Agad na narinig ni Rong Bingxiao ang tugtog sa kanyang tainga. Sinundan ni Jordan ng isa pang malakas na suntok na nagpabagsak kay Rong Bingxiao. Boom! Si Rong Bingxiao ay itinumba ni Jordan at bumagsak ng husto sa lupa. Hindi tumigil si Jordan. Nang maisip niya ang malaswang larawan ni Rong Bingxiao at Victoria, galit na galit siya. Gusto niyang suntukin ang ulo ni Rong Bingxiao sa lupa. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang mga baliw na tagahanga ay naging balisa. Splat! Thud! Ang mga batang babae, matatandang babae, at nasa katanghaliang gulang na mga lalaki ay naghagis ng lahat ng uri ng mga bagay kay Jordan upang pigilan siya sa pagpatay sa Kanin Steel. Bang! Bang! Pakiramdam ni Jordan ay walang tigil na binobomba ang kanyang katawan. May mga cellphone, kwintas, at pati mga bulok na itlog at gulay. Nagulat si Lionel. Ang mga taong ito ay nangahas na gawin ang ganoong bagay kay Jordan. Alam ba nila kung sino si Jordan? Gaano kahalaga si Jordan sa VIA? Minsan na niyang nailigtas ang buhay ng milyon-milyong tao sa kabisera. Mabilis na bilin ni Lionel. Dakupin ang lahat ng taong naghagis ng mga bagay. Kasuhan sila ng pagiging mga espiya. Arestuhin sila kaagad. Isang grupo ng mga miyembro ng Black Ops na nakakasual na damit ang naglabas ng mga posas at inaresto ang mga taong iyon bago sila dinala. Gayunpaman, tumigil na si Jordan sa pag-atake, nakatayo doon na tulala. Tiningnan niya ang mga bulok na itlog sa kanyang balikat at labis na nalungkot. Galit siyang lumingon at tumingin sa grupo ng mga heroic fans. Karamihan sa mga tagahangang iyon ay mga mapusok na kabataan. Nang maramdaman nila ang mabangis na titig ni Jordan, hindi nila napigilang mapaatras sa takot. Galit na sabi ni Jordan, binato mo ako ng bulok na itlog. Binato mo ako ng bulok na itlog dahil sa abstard na muntik nang mamatay sa milyon-milyong tao sa kabisera.
Natigilan si Lionel. Mr. Jordan, ano ang sinabi mo? Siya ang nasa likod ng insidente ng bombang papel noong 1 taon? Noon lang naintindihan ni Lionel kung bakit gustong salakayin ni Jordan si Kanin Steele. Gayunpaman, kahit si Lionel ay walang ideya kung ano ang dapat isakripisyo ni Jordan 1 taon na ang nakakaraan upang iligtas ang milyon-milyong tao sa kabisera. Pinalampas niya ang pagkakataong iligtas si Victoria. Ito ay para sa kapakanan ng buhay ng mga taong ito. Ngunit ngayon, ang mga taong ito ay nagbabato sa kanya ng mga bulok na itlog. Paanong hindi magagalit si Jordan? Gayunpaman, sa sandaling ito, si Rong Bingxiao, na bumagsak sa lupa, ay nanumbalik sa kanyang pakiramdam pagkatapos magpahinga ng 0 segundo. Nahihilo na siya sa patuloy na pag-atake ni Jordan. Napagtanto niya na kahit na na-injected siya ng Mirakuru Serum, hindi siya matatalo. Kung makikilala niya ang isang Superman na tulad ni Jordan, na naturukan din ng Mirakuru Serum, siya ay mabubugbog hanggang mamatay. Mabilis na tumayo si Rong Bingxiao at sinabing, lahat, mamamahayag, mamamayan, huwag makinig sa kanyang kalokohan. Bilang isang mamamayang Amerikano, bakit ako gagawa ng anumang bagay na makakasira sa kabisera? Ang kapital ay aking tahanan. Mapapatunayan ko na hindi lamang ako nakagawa ng anumang masama, handa rin akong maglingkod sa aking bansa, at tulungan ang Amerika na maging nangungunang superpower sa mundo sa teknolohiya. Ang lahat ay namangha sa mga salita ni Rong Bingxiao. Kahit sina Jordan at Lionel ay hindi naintindihan. Si Rong Bingxiao ay lumaban lamang sa isang boxing competition sa China at pinatay ang isang boksinggero na nang-insulto sa VIA. Sa karamihan, maaari lamang nitong mapataas ang moral ng mga tao. Ano ang kinalaman niyan sa pagiging nangungunang superpower sa mundo sa teknolohiya? Pinunasan ni Rong Bingxiao ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Naglabas siya ng isang stack ng mga papel mula sa kanyang bulsa. Tiningnan ni Rong Bingxiao ang lahat, lalo na ang mga media camera. Lahat, hindi ako boksingero. Actually, scientist ako. Hindi lang ako. Ang mga magulang ko ang nangungunang siyentipiko sa mundo. May isang layunin ang pamilya namin na tulungan ang Amerika na maging numero 1 superpower sa teknolohiya sa mundo. Mayroon akong listahan ng mga plano para sa technological frontier na gagawin namin para sa VIA. Kabilang dito ang isa. Artificial Intelligence, 2. Quantum Information, 3. Integrated Circuits, 4. Brain Research. 5. Genetics at Biotechnology. 6. Clinical Medicine. 7. Deep Space, Deep Sea at Polar Exploration. Nasakop ko na ang lahat ng 7 field na nabanggit ko. I can proudly tell everyone that my achievements are the most advanced in the world. No other scientist in which other countries can compare. Kung nagdududa ka sa aking mga salita, mayroon akong dokumento dito. Ito ang lahat ng may katuturang impormasyon tungkol sa pagbuo ng artificial intelligence chips. Maaari mong anyayahan ang mga nangungunang siyentipiko sa ating bansa upang i-verify ito. Dahil doon, bumalot ang katahimikan sa eksena. Natigilan din si Lionel. Mr. Jordan, ito. Pinandilatan ni Jordan si Rong Bingxiao. Hindi niya inaasahan na ang lalaking ito ay maglalaro ng ganoon kataas na pusta. Iniaalok niya ang lahat ng nangungunang teknolohiya mula sa pamilya Rong para mag-ambag sa VIS. Naniniwala si Jordan na totoo ang iniaalok ni Rong Bingxiao. Alam niya na sa mga tuntunin ng artificial intelligence, walang makakapantay sa pamilya Rong. Si Dr. Lee sa Fort Rong ang pinakamahusay na patunay. Bukod sa hindi makapag-reproduce, malamang na magagawa ni Dr. Lee ang lahat para sa iyo. Walang mga larawan. Walang mga video recording. Inutusan ni Lionel ang mga mamamahayag na huwag kumuha ng litrato o video ng mga dokumento sa mga kamay ni Rong Bingxiao. Natatakot siya na kung ito talaga ang mga nangungunang teknolohiya sa mundo, ang mga larawan at video na iyon ay maaaring malik sa ibang bansa. Habang naglalakad si Lionel patungo kay Rong Bingxiao, itinuro niya, Mr. Kanin Steele, mangyaring sumama sa aking mga tauhan. May mga profesional na magbe-verify ng impormasyong ito. Mag-iimbestiga kami kung may ginawa kang anumang bagay na makapinsala sa kabisera. Kalmadong ngumiti si Rong Bingxiao. Naman. Bago umalis, sinenyasan ni Rong Bingxiao si Jordan, hindi ka mananalo laban sa akin. Atrocious brat. Susugod na sana si Jordan nang pigilan siya ni Lionel. Mr. Jordan, please calm down. Can we find a place to talk first?
Makalipas ang 1-0 minuto, sa reception room ng VIP sa airport ng kapital. Isang mahabang paa na 175 sentimetro ang taas na dilag na nakasuot ng uniforme ng flight attendant ay maingat na nagpupunas ng mga itlog at dumi sa katawan ni Jordan. Espesyal na pinadala ng Airport Board of Directors ang kagandahang ito. Siya ang pinakamagandang air stewardess na mayroon sila. Inaasahan ni Lionel at ng mga direktor na magagamit nila ang isang dilag para patahimikin si Ginoong Jordan. Sir, may mga bakas din ng bulok na itlog sa binti mo. Pupunasan ko ba? Nauutal na sabi ng dilag at malapit ng yumuko. Sa puntong ito, paanong nasa mood pa rin si Jordan na humanga sa mga dilag? Umalis ka na, hindi mo na kailangang punasan. Malamig na sabi ni Jordan. Sinilip ni Lionel ang dilag para ipahiwatig na dapat na siyang umalis sa silid. Pagkaalis niya, pinagsisisihan ni Lionel si Jordan. Mr. Jordan, sa tingin ko ay tiyak na kumikirot ang iyong puso sa sandaling ito. Maaaring hindi alam ng iba, ngunit sa palagay mo ay hindi ko alam. 1 taon na ang nakalipas, ang mga kakaibang pagsabog na dulot ng mga bombang papel ay naganap sa 4 na lugar na nakapalibot sa kabisera. Nasa panganib ang kabisera. Ikaw ang nagsiwalat sa amin na ang panganib ay nagmula sa papel. Ikaw din ang personal na nagpatigil sa pagsabog na mangyari sa kabisera at nagbigay ng mga tagubilin upang ilabas ang mga papeles. Noong nakaraan, maraming mga pagsabog ng bomba ng papel sa China. Mula sa mga larawan at video na nakuha namin, ang kapangyarihan ay napakahusay. Ito ay lalong nagpapatunay na kung wala ang iyong tulong noon, ang kabisera ay nawasak. Ikaw ang benefactor ng lahat ng tao sa kabisera. Ikaw ang bayani ng Amerika. Sa ngalan ng lahat ng tao sa kabisera, lumuhod ako at salamat. Lumuhod si Lionel at yumuko kay Jordan. Totoong walang opisyal na posisyon si Lionel at 99% ng mga tao sa VIA ay walang alam tungkol sa kanya. Gayunpaman, saan man siya pumunta sa bansa, matatanggap niya ang pinakamataas na antas ng paggamot. Tinulungan ni Jordan si Lionel na tumayo at sinabing, Lionel, hindi mo na kailangang gawin ito. Alam ko. Kapag nakita mo akong inaatake ng mga sibilyan na yon, iniisip mo na sumasakit ang puso ko at nagsisisi ako. Pero mali ka. Hindi ko pinagsisisihan ang ginawa ko noong 1 taon. Gagawin ko ang parehong bagay kung bibigyan ako ng isa pang pagkakataon. Paano kung pagkatapos iligtas ang buhay ng milyon-milyong tao, binato nila ako ng bulok na itlog? Nakaharap sa araw ang puso ko at malinis ang konsensya ko. Ang aking puso ay nakaharap sa araw at ang aking budhi ay malinis. Sa sandaling ito, mas hinangaan ni Lionel si Jordan. Kahit na may milyon-milyong tao na humahadlang sa akin, magpapatuloy pa rin ako. Napabuntong hininga si Jordan at umiling. Wala akong pakialam kung ano ang tingin sa akin ng mga sibilyan sa kabisera. Hindi mahalaga kung itrato nila ako bilang isang bayani. Ngunit ayaw kong ituring nila si Rong Bingxiao, ang kontrabida na ito na may lihim na motibo sa VS, bilang isang bayani. Nagulat si Lionel. Ano? Sinasabi mo na si Kanin Steele ay si Rong Bingxiao. Siya ay mula sa pamilya Rong. Tumango si Jordan. Isa siyang Chinese citizen. Nakadisgis siya. 1 taon na ang nakalipas, sinadya niyang gamitin ang mga bombang papel sa kabisera bilang banta para akitin ako sa China. Bagamat matagumpay kong nailigtas ang buhay ng milyon-milyong tao sa kabisera, hindi ko napigilan ang asawa kong si Victoria na madungisan ng V-Star na ito. Ano? Si Mrs. Jordan ay... Nang marinig ito, nagalit si Lionel. Noong araw na yon, naalala ni Lionel na pinangunahan din niya ang isang pangkat para hanapin si Victoria. Napaka-abnormal ng ugali ni Victoria noong hapong iyon at may nabangga pa sa kanyang sasakyan. Sa pag-iisip ngayon, nagkaroon ba ng nervous breakdown si Victoria at ginawa ang mga gawain iyon dahil nadumisan siya ni Rong Bingxiao. Kinuha ni Lionel ang phone niya. Mr. Jordan, pakihintay. Hayaan mo akong tumawag. Samantala, si Rong Bingxiao ay dinala sa isang tagong lugar ng mga tauhan ni Lionel. Pagkasakay ni Rong Bingxiao sa kotse, tinakpan siya ng hood para hindi niya maalala ang daan. Ngunit may mga high-tech na pamamaraan si Rong Bingxiao at nagawa niyang itala ang ruta. Kung ikukumpara sa kung ano ang mayroon ang isang lihim na pamilya, ang mga pamamaraan na ginamit ng koponan ni Lionel ay imposibleng luma at ganap na walang silbi. Dinala si Rong Bingxiao sa isang kakaibang silid ng interogasyon.
Ang lugar na ito ay malinaw na hindi ang istasyon ng pulisya. Una, nakakulong si Rong Bingxiao sa isang silid na mag-isa ng halos kalahating oras. Pagkatapos, pumasok ang isang napakagalang na lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng espesyal na uniforme. May hawak na 2 basong tubig ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Inilagay niya ang isa sa mesa at itinulak ito kay Rong Bingxiao. Kinuha ni Rong Bingxiao ang tasa at tiningnan ito. Napagtanto niyang plain water iyon at napangiti. Mas gusto ko ang kape. Mahigpit na sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, gawin mo ito, Mr. Kanin Steele. Uminom ng tubig si Rong Bingxiao nang walang takot. Wala siyang pakialam kung may lason o anumang uri ng gamot dito. Pinikit ng nasa katanghaliang lalaki ang kanyang mga mata at maingat na pinagmasdan ang anumang pagbabago sa ekspresyon ni Rong Bingxiao. Nanatiling pareho ang ekspresyon ni Rong Bingxiao. Pagkaraan ng 2 minuto, halos maubos na ni Rong Bingxiao ang tubig sa kanyang tasa. Ninisyan niya ang middle-aged na lalaki. Hindi naman masama ang tubig. Meron pa ba? Natigilan ang medyo may edad na lalaki. Ngumiti si Rong Bingxiao. Ano? Sir, mukhang nagulat ka. Nainom mo ba ang tubig ko? Matapos iturok si Rong Bingxiao ng Mirakuru Serum, ang kanyang immunity ay pambihira. Bilang karagdagan, uminom siya ng isang tableta na ginawa siyang immune sa anumang lason bago siya dumating. Sa usapin ng medisina, ang pamilya Rong ang nangibabaw sa mundo. Walang sinuman sa kabisera ang maaaring makagapos sa kanya. Ngumiti ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Paano yon? Ikaw ang bayani ng ating bansa. Bakit ka namin ipagdadroga? Let me introduce myself. My name is Yul Chansi. You can call me Director Chansi. Nagulat si Rong Bingxiao. Director Chansi. Aling department? Sinabi ni Yule, hindi mo kailangang malaman yon. Kailangan mo lang malaman na may karapatan kaming tanungin ka. Hinayaan na namin ang mga naugnay na mananaliksik na suriin ang impormasyong ibinigay mo tungkol sa artificial intelligence chip. Sabi nila, nakakagulat at kahanga-hanga ito. Ang mga bagay na ito ay nasa antas na hindi makakamit ng mga mananaliksik ng ating bansa sa susunod na 50 taon. Paano mo nakuha ang mga bagay na ito? Ngumiti si Rong Bingxiao. Siyempre ito ay resulta ng aking nakatuong pananaliksik. Sinabi ko sa iyo, ako ay isang siyentipiko. Masisiguro ko sa iyo na hanggat naririto ako, maaari kong gawin ang Amerika na pinakamaunlad na bansa sa mundo sa susunod na 5 hanggang 10 taon na higit pa sa anumang bansa. Kumunot ang noo ni Yule at nagtanong, ano ang gusto mong kapalit? Ngumiti muli si Rong Bingxiao. Ano ba ang gusto ko? Wala akong gusto. Galing ako sa VIA. Hindi ba tama lang na mag-ambag ng pinaka-advanced na teknolohiya sa bansa ko? Pero dahil nagtatanong ka, hehe, may isa lang akong hiling. Gusto akong patayin ng isang lalaking tinatawag na Jordan Steele. Kailangan mong iwaksi ang hangal na ideyang ito sa kanyang ulo. Pigilan mo siya at tiyakin ang kaligtasan ko. Saka lang ako makakapagpatuloy sa pagtulong sa iyo, hindi ba?